nakaraan nating video ay nasubaybayan natin ang bagong sagradong dugo na hayop ng ating bida at natapos naman ang ating video sa pakikipagpalitan ng ating bida kay Thumb ng sagradong dugo na hayop. At ngayon naman subaybayan natin ang mga panibagong hamon sa buhay ng ating bida. Pagkatapos na makipagpalitan ng sagradong dugo na hayop, ang ating bida ay bumalik sa Blackhawk Academy. Sa number 9 dormitory ng mga lalaki, ang ating bida ay pumasok at bumalik sa kanilang kwarto. Nang itutulak na ng ating bida ang pinto ay may narinig siya na nag-uusap sa loob ng kwarto. Akala mo ba malakas ka? May taga-suporta ka lang at nagmamayabang ka na. Sabi ng lalaki sa kwarto. Oo, ano ngayon? Makakakuha ka rin naman ng taga-suporta. Kawawa ka naman, ang bobo mo pala. Wika ng babae sa kwarto. Bakit may babaeng nagsasalita sa dorm? Gulat na bulong ng ating bida sa kanyang sarili. At ang pangit mo talagang maglaro. Dagdag pa ng babae. Huwag kang masyadong magmayabang. Ang kaya mo lang naman ay umiyak. Ang mga taong katulad mo ay sisira lang sa laro. Sigaw na wika ni Shi Jikang. Sino ang kausap mo? At naiinis ka pa? Tanong ng ating bida kay Shi Jikang. Marunong ka bang maglaro ng PvP version ng Hand of God? Tanong ni Shi Jikang sa ating bida. Tulungan mo akong turuan ng leksyon ang mag-asawang to. Dagdag pa ni Shi Jikang. Maglalaro ng PvP version ng Hand of God. Oo, marunong ako. Wika ng ating bida kay Shi Jikang. Gusto mo bang turuan kami ng leksyon? Walang babaeng magkakagusto sa isang bobo na katulad mo. Wika ng babae sa laro. Ang gamit na pangalan sa ID ng babae ay Lovely Girl. Sok, may tutulong sayo. Talunan din siguro yan na katulad mo. Wika ng lalaki sa laro. Ang gamit na pangalan sa ID ng lalaki ay God of Humanity. Hoy, laro lang to. Ingatan mo ang pananalita mo. Wala kang disiplina. Naiinis na wika ng ating bida. Sinasabihan mo ba ako? Nangangahas ka bang makipaglaro sa akin? Tuturuan kita ng leksyon. Wika ni God of Humanity. Sa mainstay ang ID mo. Angkop sayo. Wika ng ating bida kay Shi Jikang. Idagdag mo ako sa kaibigan mo sa comlink at iimbitahan kita sa kwarto ng laro. Wika ni Shi Jikang sa ating bida. Kailangan mong i-connecte ang iyong comlink sa network ng paaralan natin at gumawa ka ng account. Wika ni Shi Jikang sa ating bida sabay turo sa comlink ng ating bida. Kailangan kong kumonekta ulit sa network. Ang dating ID ko ay hindi ko na magagamit. Kalimutan na natin yun. Gagawa na lang ako ng bagong account. Wika ng ating bida kay Shi Jikang. Ang ating bida ay gumawa ng bagong account ng Hand of God. At ang ginamit niyang ID ay Jianren's boyfriend. Ang ating bida ay pumasok na sa laro gamit ang ID na Jianren's boyfriend. Ang ID mo. Gulat na reaksyon ni Shi Jikang. Nakita ni Lovely Girl ang gamit na ID ng ating bida. Boyfriend ni Jianren. Hahaha. Ang bobo mo naman. Nakakatawa ka. Mapang-asar na wika ni Lovely Girl. Wala na akong masasabi. Kung ako sayo, mamatay na ako sa kahihiyan. Dagdag ni God of Humanity. Hindi ka ba natatakot na mapatay ng mga lalaki sa paaralan? Pabulyaw na tanong ni Shi Jikang sa ating bida. Hindi pinansin ng ating bida ang wika ni Shi Jikang. Maglalaro ka ba o hindi? May kalahating oras lang ako. Kailangan ko nang mag-aral mamaya. Wika ng ating bida kay God of Humanity. Oo, dudurugin kita at iiyak kang naghihingi ng awa. Wika ni God of Humanity. Malalaman ng lahat na nagkakandarapa ka sa kagandahan ng campus bell natin. Dagdag na wika ni Lovely Girl. The game begins. Start. Ang anunsyo ng system. Ang ating bida ay humanda na sa laro. At may lumabas na 3 spot. At mabilis itong pinindot ng ating bida. Jianren boyfriend dagdag 3 anunsyo ng system. Ang bilis niya, hindi ko man lang nakita. Gulat na reaksyon ni Shi Jikang. Ang ating bida ay seryoso sa laro dahil gusto niyang turuan ng leksyon ang mag-asawa na ito. Nagpatuloy ang laro. Mabilis na pinindot ng ating bida ang bawat spot na lumalabas. Jianren boyfriend dagdag 4 anunsyo ng system. Jianren boyfriend dagdag 5 anunsyo ng system. Jianren boyfriend dagdag 6 anunsyo ng system. Jianren boyfriend dagdag 7 anunsyo ng system. Paulit-ulit na anunsyo ng system. Paano nangyari yun? Wala akong nakuha ni isang puntos. Gulat na wika ni God of Humanity. Ano ba ang ginagawa mo? Kunin mo ang mga puntos. Ang bagal mo, sigaw ni Lovely Girl. Wala ka na namang nakuha na puntos. Bobo ka talaga, dagdag pa ni Lovely Girl. Ayan na, bobo ka talaga, bakit hindi mo hinawakan ang pinakamalapit na puntos sa'yo?
Bulyo ulit ni Lovely Girl. Magmadali ka, hindi ba mabilis ka noong ginagawa natin yun? Sigaw ni Lovely Girl kay God of Humanity. Manahimik ka, sigaw ni God of Humanity kay Lovely Girl. Sinigawan mo ba ako? Paano mo ako masisigawan? Inis na wika ni Lovely Girl. Natapos ang laro at nanalo ang ating bida. Nang walang kahirap-hirap, nilumpaso ng ating bida ang God of Humanity at ang mga kaibigan nito. Sa dormitory ng mga lalaki ay nagkakagulo sila. Alam mo ba, isang baguhan ang nakatalo kay Wang Long. God of Humanity gamit na ID ni Wang Long sa Hand of God. Siya ang isa sa mga haligi ng Hand of God Club. Wika ng kabataang lalaki. Ang baguhan na yon ay mayabang. Ang ID niya ay boyfriend ni Jian Ran. Alam mo ba kung sino siya? Dagdag na tanong ng mga kabataan. Hindi, baka bagong account yan ng isang top player. Wika ng kabataang lalaki. Narinig ko na tinulungan si Wang Long ni Lioke at Lizzie. Dagdag pa ng kabataan. Pero natalo sila at nahiya dahil sa score na 80 hanggang 20. Ang lalaking yun ay nagpa-score ng 80 sa bawat isa sa kanila. Ang lakas niya, gulat na wika ng kabataan. Talaga, sina Lioke at Lizzie ang mga idolo ko. Paano sila natalo ng ganon? Wika ng kabataang lalaki. Nanalo sila ng 7th at 11th place sa huling master competition ng Hand of God. Wika naman ng isa pang kabataang lalaki. Ang buong Blackhawk ay nagkakagulo dahil sa biglaang pagsulpot ng bagong player ng Hand of God at nakakaintriga pa rito ay ang ginamit na ID nito na Jian Ren's boyfriend. Sa isang parte ng Blackhawk Academy ay may tumatakbong estudyanteng babae at tinatawag ang pangalang Jian Ran. Ang kabataang babae na ito ay si Kulili na kaibigan ni Jian Ran at kaklase. Ano ba yan? At bakit nagmamadali ka? Tanong ni Jian Ran kay Kulili. Sabihin mo sa akin ng totoo, sino ang boyfriend mo? Naiintrigang tanong ni Kulili. Wala akong boyfriend. Ano ba ang pinagsasabi mo? Naguguluhang wika ni Jian Ran. Aminin mo na. May mainit na debate tungkol sa love affair ninyo sa forum. Basahin mo, wika ni Kulili kay Jian Ran at pinakita ang comlink. What the hell, ang ID na to. At hindi ko kilala ang taong to. Sigaw ni Jian Ran. Tigilan mo na yan. Tinalo niya sina Lioke at Lizzie. Malakas siya, ipakilala mo siya sa akin. Pangungulit na wika ni Kulili kay Jian Ran. Huwag kang maniwala sa mga chismis na gaya ng mga lalaking yan. Sinasabi ko na sa'yo na wala akong boyfriend. Inis na wika ni Jian Ran kay Kulili at tumalikod na ito at lumakad palayo. Talaga bang hindi mo siya kilala? Hindi naniniwalang tanong ni Kulili. Habang tinitignan na lumalakad palayo si Jian Ran. Ang ating bida at ang kanyang mga kasama sa dormitory ay naglalakad sa kalye. Hindi ko inaasahan na ganyan kakagaling. Sikat ka na ngayon sa paaralan natin. Dapat mo kaming pretuhin ng pagkain. Masayang wika ni Zhang Yang sa ating bida. Sabay akbay sa ating bida. Para lang sa saya, panatilihin lang ang pagiging low-key. Kalmadong wika ng ating bida kay Zhang Yang. Ayaw ni Hansen na ipakita ang kanyang pagkakakilanlan, ano kaya kung magpo-post ako ng mga artikulo sa forum. Tiyak na magiging sikat yan. Masayang wika ni Shi Jikang. Matalino siya at maiiwasan niya ang maraming problema. Wika naman ni Lumeng. Habang naglalakad ang ating bida at ang mga kasama niya sa dormitory ay nakasalubong nila si Jian Ran na nakasimangot. Tinignan ng ating bida si Jian Ran na mukhang galit. Kung malalaman ko kung sino siya, tuturuan ko siya ng leksyon. P***ta, inis na wika ni Jian Ran. Hindi napansin ni Jian Ran ang ating bida. Ilang araw na ang nakakalipas. Sa Planet Roca sa transfer station sa Logar. Ang ating bida ay bumalik sa Planet Roca dahil sa pagpapatawag ni Chin Zuan. Sa loob ng opisina ni Chin Zuan ay kausap niya ang ating bida at sinabing nakuha ko na ang pahintulot para mag-leave ka muna sa paaralan. Wika ni Chin Zuan. At ito ang unang misyon mo matapos kang sumali sa special team. Dapat mong gawin ito ng maayos. Dagdag pa ni Chin Zuan sabay abot ng isang papel sa ating bida. Hindi mo pa sinasabi sa akin ang mga tungkulin ng special team. Ano ang dapat kong gawin? Naguguluhang tanong ng ating bida kay Chin Zuan. Isang tagapag-alaga ng bata. Kalmadong wika ni Chin Zuan. Isang tagapag-alaga ng bata. Lalaki ako. Gulat na wika ng ating bida kay Chin Zuan. Responsibilidad natin na protektahan ang mga batang may espesyal na pagkakakilanlan o pinagmulan. Wika ni Chin Zuan. Sina Mr. Yuan at Mr. Ching ay nasa ilalim din ng ating proteksyon. Dagdag pa ni Chin Zuan. Kung maprotektahan natin sila ng maayos, makakatanggap tayo ng malaking gantimpala.
Halimbawa, isang S-level Holy Hall card. Paliwanag ni Chin Zuan sa ating bida. Nakakaakit ang mga gantimpala. Interesado ako sa misyon. Saan ang patutunguhan? Interesadong wika ng ating bida. Sa White Devil Gobi. Kalmadong sagot ni Chin Zuan. Nagbibiro ka ba? Dadalhin mo ang isang babaeng katulad niya sa White Devil Gobi. Naguguluhang wika ng ating bida. Hindi ko magagarantiya na makakabalik siya ng buhay. Dagdag na wika ng ating bida. Tinignan ng ating bida ang mga datos ng batang babae. Pangalan, Wang Mengmeng. Edad, 16. Pagkakakilanlan, lihim. Edukasyon, Black Hawk Military School espesyal na klase. Tagal sa Steel Shelter, 1 buwan. Nagulat ang ating bida sa datos ng kabataang babae dahil sa parehong akademya sila nag-aaral. Kung hindi mo matatapos ang misyon, mapapaalis ka sa special team at mapaparusahan din ako. Huwag mo nang isipin ang S-level Holy Hall card. Dagdag na paliwanag ni Chin Zuan sa ating bida.